Hindi naman talaga ako nakakakita o nakakadama ng multo nung nandiyan ako sa Pilipinas. Kaya nga ako nagpursiging magkabahay ng sarili kasi gusto ko ng katahimikan naming mag-ina. Hindi rin ako takot talaga mag-isa. Natatakot ako sa mga kwentong aswang, multo, at engkanto. Pero pag nasa loob na ako ng bahay ko, wala na. Hindi na ako naaabot ng galamay ng takot. Kaso nang dumating ako dito sa US, unang kita ko pa lang sa apartment building namin, nakaramdam na ako ng kakaiba. Noong una kalungkutan, yung gusto kong umiyak. Ang naisip ko noon kasi first time kong lumayo sa pamilya ko, first time na hindi ko kasama ang nag-iisang anak ko. 5 taon na malayo ako tapos English pa araw-araw dapat ang salita ko. Kaya akala ko normal yung lungkot na nararamdaman ko. Hanggang sa may mapansin ako. Pag nasa labas ako ng building, kahit yung kalalabas ko lang nung glass door, nawawala yung lungkot. Pag nasa loob naman na ako, parang gusto ko na lang mamaluktot at ibalot ang sarili ko sa comforter. Parang ayaw ko nang kumilos. Yung totoo nga, hindi ako kumakain masyado dito sa my apartment nung unang 4 na buwan ko dito. Kasi hindi ako nakakaramdam ng gutom talaga. Saka lang pag nasa trabaho na ako, yung as in gutom na gutom ako. Kulang na lang himatayin. Hanggang isang araw, yung kapwa ko Pinay na kawork ko rin, kaiba lang ng grade na tinuturuan, inaya niya akong magsimba. Naglakad lang kami. Mga nasa 10 minutes walk lang naman yung layo ng simbahan sa apartment. So habang naglalakad, naglabas agad si Nanay Zany ng 2 PBJ sandwich sa bag na dala niya. Inabot niya sa akin yung isa. Kain tay, nginig na naman ako, Diyos ko. Sabi ni nanay. At totoo nga, nanginginig na bigla ang 2 kamay niya. Nasabi ko na sa kanya habang kumakain na hindi ako nakakaramdam ng gutom sa apartment namin. Saka ako madarama yung gutom pag nasa trabaho na ako. At natigil sa pagkain nun si nanay. Lalo na nung sabihin ko yung sobrang lungkot din na nararamdaman ko na gusto ko lang humilata. Pagkatapos ng misa, inaya niya akong tumambay sa park. Nagulat ako nang maabutan din doon yung ibang Pinoy na katrabaho at ka-apartment building din namin. May mga dala silang mga pagkain. Hindi ko sila ginajudge kasi katulad ko rin sila kumain pag nasa trabaho. Yung parang gutom na gutom. Kinilabutan ako nung sa pagitan ng pagkain, kwento ni nanay sa kanila yung nararanasan ko. Lahat sila napatingin sa akin at natigil sila sa pagkain. Nahiya din ako kaya tinigil ko rin ang pagngasab sa burger na inabot sa akin ni nanay. Kami din, alam mo ba nung dumating ka dito, gusto ka naming puntahan sa apartment mo. Kaso wala tinalo kami ng feeling na maging malalumpia kami sa kama. Pag nasa school din halos pagkain ang iniisip ng bawat isa. Nagnanakaw din ng time para makapag-video call sa Pinas. Kasi pag sa building, wala talagang gana. Walang sigla. Paliwanag ni Christine. Blue, ganun na ganun din ako. Kaya nagkaroon ako ng lakas ng loob na magsalita. Hindi kaya sa building natin yun? Tumangu-tango naman sila. Pwede ba tayong magpunta sa library? Nanood ba kayo ng Stranger Things? Kasi doon nasa library yung history ni Victor at ng bahay eh. Malay nyo, di ba? Patuloy ko. Nagtanguan na naman sila hanggang sa magsalita si Berry. Pero dapat magkaroon tayo ng schedule pag pupunta. Kasi for sure, once na nasa loob na naman tayo ng building natin, wala na naman. Ilagay na agad natin to sa to-do list sa phones natin. Let's add each other na rin sa social media. Totoo nga ang sinabi ni Berry. Pagpasok naming lahat sa building, bumigat lahat ng pakiramdam namin. Lahat kami gusto na lang mahiga. 1 linggo pa ang lumipas ulit nung magkaroon ako ng energy na mag-follow up sa plano. Si Christine ang chinat ko.
Sabado nun eh. Wala kaming trabaho. Inantay ko siya sa harap ng building. 8 a.m. ko siya chinat. Nasin at na-reply niya ako ng 9:30. Lumabas siya ng building 11 a.m. na. Pero handa ako. Gusto ko na kasing magkaroon ng kasagutan sa tanong ko. Bakit gano'n ang epekto sa amin ng building? Todo sorry si Tin sa akin kasi ang tagal ko raw naghintay. Pero ngumiti ako at inabutan ko siya ng sandwich na binili ko kanina paglabas ko. Hinablot naman niya agad sa akin yon at naglakad na kami papunta sa bus station. Ang mahal kasi ng Uber. Pagdating sa library, halos bilang lang ang mga tao. Mas marami din ang tulog lang. Sabi ni Tin, yung iba mga homeless nagpapalipas ng umaga sa loob. Tinungo agad namin yung section kung nasaan yung history ng town. Namamawi sa mga kamay ko noon. Nakailang beses akong punas sa pantalon ko para lang makapag-type ng maayos at mapapunta din sa library sila Nanay Zenny. Walang nagsisin sa kanila. Kaya kinapalan ko na ang mukha ko at tinawagan siya. Sagot ni Nanay. Nay, kailangan ko po ng tulong ninyo nila Berry. Kailangan namin ni Tin. Hindi natalo ng negative energy ng building namin ang pagkamama bear ni Nanay Zenny. Isang oras lang at nakarating na siya kasama si Berry, Bea at Chuck. Yung library kasi katapat lang ng Sheriff's Department. Ang naisip namin ni Tin na paraan, magkunwaring nahuli kami. Todo tawag talaga kami sa kanila noon, lalo na kay Nanay at Jackson na mabilis sa mga hakbang na papunta na sa Sheriff's. Takang-taka sila pero pinaliwanag na agad ni Tin. Blue, buhay na buhay ang pakiramdam ko noon. Yung parang may gumagapang na kuryente sa mga ugat ko. Nang matapos nilang mabasa yung nabasa namin ni Tin kanina lang, nakanganga sila. Ganon din kami ni Tin kanina. Hanggang sa magtatalon si Berry. Kasi nga, may sagot na. Yung building namin, yung right wing kung nasan kami nakatira, kung nasaan ang kanya-kanya naming apartment, ay dating hospice. Yung left na pinaka-main building naman ay hospital. Dati pinopondohan ng federal government kaso naubusan na raw umano ng funds kaya nagsara. Yung hospice, ang mga pasyente, mga terminal na. Yung mga may taning na. Mga terminally ill na veterans. Mga dating sundalo. Alam naman natin na marami sa mga sundalo hindi lang pisikal na sakit yung iniinda, kundi pati sa mental health nila. Ayon pa sa nabasa namin, karamihan ng mga naa-admit sa nagsarang facility ay mga wala ng pamilya. Wala, hindi literal, kundi tinalikuran at iniwanan na sila. Ilang taon ding nabakante ang buong building hanggang yung school board ng county nang dumarami ang mga estudyante. Nagkukulang sila ng teaching at admin staff. Nag-decide sila na bilhin yung building at gawing staff house na mga hires nila. Pangpakulay sa job perks. Murang renta buwan-buwan. Kaya halos lahat kami sa building magkakatrabaho. Magkakaiba lang ng schools. Maraming Pinoy, pero may ibang lahi din. Pero lahat kami, people of color. Si Nanay Zenny ang pinakauna doon sa building. Exclusive pa lang noon nung batch niya sa mga teachers, admins at cleaning staff ng county yung building. Kaso dahil nga mga people of color ang nakatira, naging mainit sa mga mapangmata. Kaya nag-decide ang school boards na yung left wing iparent na sa iba, yung hindi nila empleyado. Mula nang malaman namin yung history nitong building, nagkaroon na kami ng sigla, pero onti lang. Sapat para makapag-prep meal para sa buong linggo, makangiti o tawa at magkaroon ng sigla ang pakikipag-usap sa pamilya pag video call. Hanggang sa unti-unti, nagsisipuntahan na kami sa apartment ng bawat isa. Nakakaramdam ng gutom kahit nasa loob kami ng building. Nakatulong talaga yung nalaman namin. Dahil na rin siguro naintindihan na namin na kaya ganoon ang vibe at epekto ng building
Dahil nga sa kung ano ito noon, yung imprint ng mga alaala ay malungkot at mabigat. Walang positive energy. Dama pa rin namin yung bigat at lungkot, pero hindi na tulad ng dati. Hanggang sa mag-winter.